Naghahanap ba kayo ng bagong pasyalan? Tara, samahan nyo kami sa isa na namang adventure. Puntahan natin ang reopened 20,000 o 20K Country Roses Garden in La Trinidad. Alamin natin ang iba't ibang uri ng roses sa lugar at kung paano ang pagtatanim nito. Paano kaya ito nagsimula? Ilang linggo pa lang simula ng muling buksan sa publiko, kaya isa tayo sa pinakaunang makakapunta rito. Shout out po muna tayo kay Ma'am Leonilia Miranda Pera, kay Sir Roy Bacobo Abo, kay Sir Julius Magno, at kay Sir Danny Jr. Dakulog Suyat. Magandang araw po sa inyo at salamat po sa pag-comment. Ang 20K Rose Garden ay matatagpuan sa Barangay Alapang, La Trinidad, Benguet. Kilala ang Barangay Alapang bilang home of potted flowers. It is also known for its agricultural roots and emerging agritourism and sits at an average elevation of 1,273 meters. Alapang is officially classified as a rural barangay. Originally, part of Barangay Alno, Alapang was established as a separate barangay around 1966. It was historically inhabited by the Ibaloy tribe, though it is now a mix of various Cordilleran and lowland groups. Muling binuksan ang 20K Country Roses Garden noong March 17 ngayong taon mula sa pagkakasara niya noong pandemic. So paano nga ba pumunta dito? Mula sa paradahan ng jeep dito sa May Rizal Park, sa baba lang ng City Hall, mag-abang ng may plakang Tomay. Nagbayad kami ng 18 pesos sa pasahe. Nasa 20 to 25 minutes ang biyahe namin kasama ng traffic doon. Bumaba sa may junction at doon mismo may sasakyan ng papunta sa Barangay Alapang. ₱15 naman ang pasahe, so ang kabuuan ng pasahe mula Baguio City pag commute ay nasa ₱38. Pagdating namin sa Barangay Alapang, dumaan muna kami sa kanilang barangay hall. Nakausap namin si Kagawad Osmundo at sinamahan kami hanggang sa destinasyon namin, ang 20K Country Rose Garden. Pagdating namin ay pinakilala kami sa isa sa may-ari na si Sir Lloyd Sagubo. Nakakwentuhan namin sila at sinamahan din kami upang ikutin ang lugar. Tinatayang nasa 5,000 square meters umano ang land area nito, and marami pa raw silang ide-develop sa lugar at open sila for suggestions para mas lalong mapaganda ang lugar. Literal na thousands of roses everywhere, iba't ibang colors, shapes at sizes. Alam niyo bang sobrang kalmado ng paligid? Nakaka-relax tignan ang napakagandang view ng mga bundok. Walang rush, walang stress, just you, nature, and scent of blooming roses. Kaya nga habang naglalakad ako, napapaisip ako, ganito pala yung feeling ng slow life. And of course, hindi mawawala ang picture taking. Every corner kasi dito, pwede mag-selfie. May mga cute spots for photos, and kahit simple lang yung background, panalo pa rin dahil sa natural beauty ng lugar. Ang saya lang kasi ang peaceful, tapos may view ka pa ng surrounding community.
Sir Lloyd and si Sir Jordan. Sir Jordan. So, magkapatid sila and sabi nila yung father talaga nila yung nag-start itong business nila. Bale, gusto lang malaman kung bakit po 20,000 na flowers yung pangalan. Nag-umpisa daw yun, sir, nung nagbukas yung 10,000 sunflower. Tapos, nag-offer yung barangay kung gusto nyo magbukas din tayo ng tourist spot natin. Gawin nating 20,000 country rose. Kaya ganon yung 20,000. Sabi nila, marami na. May mga bulaklak tayong mga ganon. Aabot ng 20,000. Oh, aabot yun. Pwede. Kaya ganon po naging pangalan niya. Ayun. Additional lang, nung nandun pa kami sa Japan, yung mga roses po natin, pag uwi kami, nagdadala kami ng mga varieties ng rose. Opo. Tapos ngayon na aabot na siguro 100 plus varieties ng roses. Dami. Yung mga tawag namin doon is hybrid roses. Oo. Tapos hindi yun yung mga rose na nasa paligid natin ng mga cut flower. Tapos yan na naparami natin. Yun mga additional dito sa ating attraction. Okay po. Sir Lloyd, dun po sa pandemic, di ba nagsara po ito? Yes So po. ngayon, binuksan niyo ulit. Pwede niyo bang ikwento? Nung nagsara, wala kami talaga dito. Yung parents namin, yung father namin nandito. Pero yung nangyari doon, nung nag-pandemic, nagsara sila. Eh di nung nagsara, close muna. Pero nag-bloom kasi yung mga potted flowers natin. Yes, sir. Kaya tinutukan namin yung mga yung potted flowers ang natutukan. Napabayaan muna yung tourist spot natin, yung natin. Kaya ganun yung nangyari. And nasara. Hindi, nagsara. Tapos ngayon, ang dami pa rin mga bisita ang pumupunta dyan sa atin. Opo. Kaya naisipan na ibukas natin para may mapuntahan sila. Yun po, sir. Yung pagpunta nyo po sa Japan, sir, is trading for agri po ba? Actually, we are descendant of Japanese. Oh, So, May meron picture po po kayong Japanese meron po kaming visa doon, and then we are working there as a factory. okay po. So, pag magbabakasyon kami dito, nagdadala kami ng mga bulaklak na galing doon. Yes po. And then we propagate it here. So, doon dumarami hanggang babalik ulit at Magdadala. so uwi, magdadala. Kaya dumami ng dumami. Naparami. Okay, so sa 100 po na 100 plus po ba na kind 100 plus varieties. of varieties. Oo. So yung mga roses po na ito, saan po gaano po kalayo yung nararating ng mga like yung mga bumibili? Hanggang Luzon to Mindanao po. 'Di ba? Luzon to Mindanao po yung natin. May mga friends tayo, may group tayo dito sa Philippines na nag-aalaga din ng mga roses kahit sa mainit. Sa loob. Kaya nga sabi ko, maabot hanggang Mindanao. Yun yung pwedeng pagtanunan, nag-guide sila pa kung paano mag-alaga ng mga roses sa mainit. Kasi magkaiba ang pag-alaga ng roses dito sa malamig kaysa dun sa mainit. Ayon sa mga owners, pwede rin daw ito maging venue ng wedding, birthdays o kahit anong events. And in the future, may mga cafes and kainan na itatayo sa paligid nito para may mabilhan ang mga bisita. Pagandahin pa natin yan, maging may mga dyan, snacks. Oh, okay. Gagawa tayo ng pwedeng mag-snack dyan, magtambay muna dito, ganun po. Magkano nga ba ang entrance fee? For adults, 150 pesos. Ang students, PWDs and seniors ay discounted to 120 pesos. Libre na para sa 4 years old pababa. Paalala, para mapanatiling malinis at maayos ay kailangang sumunod sa mga rules nila. What I love most about this place is hindi siya just for photos, it's an experience. You get to see the hard work of local growers, ma-appreciate ang countryside life, at maramdaman yung simplicity na madalas nating nakakalimutan. So if you're looking for a place to unwind, mag-relax, or just escape the busy life, even for a day,
this is your sign to visit the 20K Country Rose Garden. Perfect for chill walks, dates, family trips, and solo soul-searching moments. They are open from 8 a.m. to 6 p.m. Inaanyahan po namin kayo na pumunta dito sa may 20,000 Country Rose Garden para makapag-relax, makita yung mga different kinds of roses natin. And then, yan, feel free, come. So ayun mga adventurers and viewers, ano pang hinihintay ninyo? Puntahan nyo na, pasyalan nyo na ang 20,000 Country Rose dito sa Alapang, La Trinidad, Benguet. Let us keep exploring and finding beauty in simple things. Ako muli si Venpong Sila na nagpapaalala na habang kaya mo pa, mag-adventure ka, mag-explore ka. Pero kung di talaga kaya, manood ka na lang muna. Dito lang sa Northern Adventure Exploring the North, only on Net25 Baguio. Please don't forget to like, share, and follow for more adventure. I-comment nyo na rin po ang greetings ninyo para ma-shoutout namin kayo sa susunod nating episode. Thank you po and mabuhay po kayo! Northern Adventures Exploring the North would like to thank Hirang Prince. Optimal quality is our priority. For inquiry, call or text 0948 103 9326.